good evening. Mga kapaglaom, mayong gabi sa tanan o malipayon na sad nga kay gayunan. Alang kanato mga kapaglaom ang makauban kamo sa ato ang pagtuon dinhi sa Hope Channel Negros Secure Mission. Kamusta na mga kapaglaom Luzon, Visayas, Mindanao? Kamusta mga kapaglaom sa gawa sa nasod? Og ato mga kapaglaom nga nagapadayon sa pagsubaybay ni ato ang programa. So salamat kayo nga nining gabihuna hatag na punta og special nga panahon alang sa pagtuki sa mga bulawanon nga mga punto gikan sa ato ang lesson karong simanaha. Okay, so we are happy to welcome you once again. Og ato na sad i-welcome ang ato mga teachers, ato ang pinangga nga Stewardship Director Pastor Jimmy Guma, and ang ato ang Sabbath School Director Pastor Carmel Linjo. Salamat mga kapaglaom nga inyo na sad kaming pagaubanan karon nga gabi. So may I give now time alang sa ilahang mga greetings karon nga gabi. Let's start with Pastor Jimmy Guma. Ngayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan, ug mga kaigalaan nga nagapaminaw matag Huwebes gabi ug nagatanaw sa atong live lesson discussion. Kamong tanan among pasalamatan o pasidunggan sa panahon nga inyong ginagahin sa pagpaminaw sa mga lesson nga atong pagatun-an matag semana, ug kami nagatuo nga kamo nagakalipay sa matag panahon nga kamo maminaw. It is because mao kini ang kaygayunan nga ma-refresh ang matag usa kanato ug makakaton og mga mensahe gikan sa Ginoo, gikan sa ato nga mga lesson. So karon nga gabi, once again, we are welcoming and cordially inviting you to witness, to view this live lesson study tonight. Again, all of you are welcome and appreciated for the time you are sitting aside for this program. Thank you, Pastor Jimmy. So, ato po di panahon sa ato ang Sabbath School Director. Mayong gabi sa tanan. Ani ana usab kita nagakayusa karon nga gabi aron sa paghiusa sa pagtuon sa atong lesson. O gina-welcome ang matag usa kanato katong nagapadayon sa pag witness o sa pagpadayon sa pagtuon uban kanamo karon Huwebes naman po, no? Atong miagi Friday, so ato gihapong ihabutang sa atong nauna kining schedule aron kita makatuon o atong apply sa atong kinabuhi, no? Kay importante ni sa atong kinabuhi. So tanan nga mga kaigsuonan karon gikan sa Negros Oriental Secure Mission, CPUC wide o bisan pa sa lain nga mga areas nga nagasaksi kanato karon. So may gabi, welcome sa atong pagtuon karong gabi. Okay, thank you so much mga kapaglaom. Dito maglangay, no? Ang ato pod nga panahon murag na delayed ta gamay. But mahuman pud ta og mangayo pud ta og mga allowance nga time nga maka-share ta sa ato ang mga angayan i-share karon nga gabi. So let's start. Of course, ato ang yoon ang ato ang pastor alang sa pagampo, Pastor Linjo. Dalaygon nga Dios nga gamhanan nga naa kas mga langit. Karon nga gabi nangayon usab kami og tabang aron ang lesson nga among pagatun-an karon pagasaluhan amo ning masabtan ug maaplikar namo sa among kinabuhi. Itugot Ginoo nga muduyog ang panahon. Walay kakulian amoy mabag namo sa pagpadayon ni pagtuon. Yatag ang maayong panahon, maayong panglawas, ang electricity muduyog hasta ang mga gadgets, bisan pa ang balang espiritu nga maugyoy kinatibuk-an nga among gipangayo nga maghatag kanamo kaalam kanatong tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. So, fasten your seatbelt pagkapaglaom. So, sa gyapon, may dito nga pagpangamusta sa ato ang mga sponsors, Mr. and Mrs. Juliano, o sa tanan nato nga mga generous nga mga kaigsuonan and friends gawas sa nasod o bisan pa diri sa Pilipinas. Okay? So,
Di na po ko mga musta sa itong mga kauban, kay sige, magulming kuyog ani. Makita rami ani diri sa ato ang mission, igsoon. So, God's call to mission. That's the title of our lesson for this week. Lesson 3, October 14 to 20. Our text, mga kapaglao, makita sa Acts chapter 1, verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So, pagkaanindot mga kapaglaom, nga mahimo tang kabahin niining sagrado nga buluhaton nga gihatag sa Ginoo. So, God's call to a mission. So, let's give time sa atong mga teachers alang sa ilahang ika-share may tungod sa ato ang general title. So, let's start with Pastor Jimmy Guma. Okay, mayong gabi mga kaigsunan ug mga kagalaan. Magsugod na kita sa pagtuon sa atong lesson nga naguluhan, God's Call to Mission. Mga igsoon ug mga higala, ang atong Ginoo nagtawag. Ang atong Ginoo nagtawag siya sa mga tao to do mission. Dili makahimo og pagtawag ang Ginoo mga kaigsunan to do mission when he himself is not a missionary. Okay? Nakahimo ang Ginoo sa pagtawag nga gusto mamisyonaryo ang iyang mga katawhan. It is because he himself is a missionary. So you cannot encourage other people to do mission when you yourself is not doing mission. So ang atong Ginoo is a missionary God. So that's the reason why he wants us to be a missionary like him. Ang atong lesson naghiskot mga kaigsunan og dugang that he called them for mission. Kinsa man ning them mga kaigsunan? Kining them igsoon mo ning iyang mga katawhan. Unya actually igsoon ang objective good sa mission is that to save people, to save people. Ang atong Ginoo is a saving God, ang atong Ginoo is a missionary God, ang atong Ginoo usa ka Dios nga gusto gud muluwas sa tanan nga mga tao. Kunya gusto siya nga ang iyang mga tao nga nakasinati sa kaluwasan nga gitaniyag niya mahimo sab nga mga missionaries aron sab sa pagluwas sa mga tao nga wala kaila kaniya. Okay? So that's the initial Pastor Giovanni mga panghuna-huna pertaining sa atong lesson, God's Call to Mission. Thank you, Pastor Jimmy. So, may I now give time to Pastor Linjo. Okay, salamat Pastor Jim. O ang ato lesson naghatag gimension ni Pastor Guma about God's call to mission. Now, gimension niya nga ang Ginoo nga nagtawag kanato mismo siya usa ka missionary. Siya gyud naguna. We are just followers. So, di ka ita mabalaka ba kung dunay mag-una. Unya magsunod-sunod lang ta. Unya ang gauna pa gyud ang atong Ginoo. So, dili kita mabalaka. Gawas ni ana, bisan gani sa ato ang memory text, nagisgot nga, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, gawas nga si Ginisus gauna, o nya, kita followers ra, gisuportahan pa gid niya og balang espiritu. So, Ginoo gauna, gasunod na ta, plus ang balang espiritu, ihatag pa gyud kanato. Usahay, kini ato lesson karon kay maangkot ta nga missionary. Pero doon nagay mga pagkahadlok ba? Pagkahadlok. Ipadala ka dito na ay mga pagduha-duha. Ipadala ka dito doon ay mga conditions. Sa tawhanon nga mga panguna-una na tingali na built-in tingali na. Pero karon gipahinumduman ta karon nga ang Ginoo mo'y nag-una kanato ug ang Ginoo nagbalon kanato pinaagi sa balang espiritu. So, way angayan nga kahadlokan kung kita tawgon sa Ginoo for mission. Busa sa padayon nato ani nga pagtuon atong masaksihan kon unsa ang mga katawan sa una nga mga panahon nga gitawag sa Ginoo nga nahimong sundo nato o nahimo nga magpadasig ka nato. Dili ta magduha-duha kung kita tawgon sa Ginoo. Okay, thank you so much, Pastor Linjo and Pastor Jimmy Guma. So, mauto siya ang mga opening, mind opening and eye opening nga mga pangunahuna gihatag sa to ang mga teachers mga kapaglaom. Okay? So, of course, kung gitawag gani, kinahanglan jud kang mo mulakaw, no?
Tawagan ita mga kapaglaom, gikan sa imong comfort zone mo, gawas ka sa imong comfort zone. Unang ato ang topic sa Sunday, mga paglaom, moving beyond our comfort zone. So, pasulin sa imo ikasulti ani sa atong subtopic sa Domingo. Akong gibasihan ang akong pagtuon karon sa Genesis chapter 1 verses 1 to 9. Nagisgot ni mahitungod sa mga katawhan sa una nga medyo dunay angayan nga ipasabot kanila tungod kay kung imong basahon sa chapter 11 verses 1 to 9, kini nga mga katawhan united. Unya, ingon sa atong lesson, usahay doon ay advantage sa united. Doon na po yung disadvantage kung dili kay united. Nganong dili advantage ni sila? Actually, ingnan ta nga kinahanglan ta mag-unite aron nga ang focus o ang ato ang mission paspas successful. Pero kini nga mga tao nga nag-unite sa lain nga aspect negative ang ilang gihimo. Kung imong tan-awon sa verse 3, they said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used bricks instead of stone and tar for mortar. Kini bitong ingon, "Come and let us make." Nagpasabot ni nga nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Kay united sila, murag tingali dili man tingali mo'y kuan yun. Context ka nang mo ingon tang salvation by works. Pero kini sila pag ingon, "Let us come together." Wa gyud Ginoong giapil ba? So, ato ning mahimo pinaagi sa atong paghiusa. So, mo ni negative sa ilang pagka-unite. Dason sa verse 4, ingon siya, "Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower reaches to the heaven, so that we may make a name for ourselves." Kana bitong maggama ka sa imong kaugalingon. Like for example nga, mga ambisyon ka, haron nga mailhan ka, aron nga tuhuan ka sa mga tao. Muna yung nakasipyat nila. Kay maggama sila ilang ngalan, pinaagi sa ilang paningkamot. So muna negative sa negative nga side ni ining united nga mga katawhan. Diri sa 5, nagisgot tungod kay nakita sa Ginoo nga united sila, o nya wa na sila gahuna-una sa Ginoo, o nya maghimo sila ngalan sa ilang kaugalingon. Ingon sa 5, nakakita ang Ginoo, "But the Lord come down to see the city and the tower that the men were building." Now, kung imong tanawon sa Biblia, once nga ang Ginoo mo ari, doon na ginay judgment. Doon na ginay judgment. Either positive or negative. Busa, pagkakita ni Ginisos sa Dios, ni ining nagakayusa nga mga tao nga ilang ang gitan-aw ang ilang kaugalingon, nagama ra sila ngalan sa ilang kaugalingon, ang Ginoo ninaog. Imagine sa second coming of Jesus, doon na judgment. Doon na judgment. Once nga mo apil-apil na gani ang Ginoo, doon na judgment. So, unsay nahitabo? Unsay nahitabo sa verse 6? "The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other." Busa, moving beyond our comfort, kini nga mga tao, ngano nga naghimo ni sila ani? Because of their comfort. Because of their comfort. Naghiusa sila because of their comfort. Magama sila Tower Babel because of their home. Paatong sa langit because of their comfort. Munang usahay, nakita sa Ginoo nga murag komportable na mo, malipayo na mo, unya wa na pagkabana sa Ginoo. Usahay kutawon ta eh. Dunay mga pamaagi sa Ginoo nga sa din i-break na niya
aron niya dili lang kay ang imong kaugalingon mo'y imong gitan-aw kundi tan-aw ko sa uban. So kining mga tawhan nagatan-aw silang kaugalingon, gatan-aw silang grupo, wa sila gatan-aw sa uban. So that's the lesson, moving beyond our comfort zone. Okay, magpadayon kita mga kaigsunan ug mga kilaan sa pagtuon sa atong lesson, moving beyond our comfort zone. Part sa atong introduction igsoon sa atong lesson sa Sunday afternoon, dunay gisgutan diha igsoon niya still part of our lessons karong Sunday. Nagingon din ni God move us out from our comfort zone to make us His witnesses. Okay, ang primary reason ngano ang Ginoo igsoon nagtawag og mukuha sa mga tao who are living in comfort zone para mahimo gud sila nga mga witnesses sa Ginoo, para mahimo sila nga mga tao to save other people who are sinking deep in sin. So, ang atong lesson nagisgot nga in order to reach others, God intends for us to move beyond our comfort zone. So, ang atong Ginoo dili siya gusto nga kuan bitaw ta kanang gitawag og kanang tao ganing wala na ehersisyo igsoon, kanang gitawag og sedentary lifestyle. Kanang sedentary lifestyle, doon na siya gitawag og setback. Ang setback ana mga kaigsunan, kanang it will result to kuan gitawag og physical disease. Ang atong Ginoo igsoon og gigala, nagkuha siya kanato from our comfort zone in order for us to experience spiritual strength. So, ang purpose sa Ginoo nga iyatang gikuha from our comfort zone is that He wants us to be witnesses. He wants us to save other people. So ato kung makita din nga ang atong Ginoo, He doesn't want a sedentary life, especially in the aspect of spirituality, in the aspect of mission. So igsoon o gigala niining kagabion atong padayonon, nag-ingon din staying in our comfort zone lead to selfishness, even evil. Ngano man nga mulid man sa selfishness ug evil because wa man ka nagpakabana sa uban, ang imong gihuna-huna, ang imo ra man kaugalingon. So of course, you will be selfish kung kanunay ra kang magpuyo sa imong comfort zone. And then in the process, wala na kay gitawag og concern to other people. So ang gitawag og sedentary nga espirituhanon nga kinabuhi mga kaigsuunan, magpabilin ta sa atong comfort zone, it is considered as selfishness and it is considered as evil. Okay? So, dunay mga tao kaniadtong panahon right after the flood. Nga sumala sa gisulti ni Pastor Lenjo kaganina nga naghimo sila og Tower of Babel. Doon ako'y gisulat diretso ako ning ipakigbahin sa inyo nga making the Tower of Babel is an act of making a name for themselves, which is futile and meaningless at the end. So mala ni sa ato nga lesson. So gisulti ni Pastor Lenjo kaganina nga naghimo sila tower for them to have a name, for them to have their own glory. Pero kabalo ta igsoon og unsay nahitabo sa mga tao nga sa panahon nga naghimo sila og Tower of Babel. They were confused and they experience sa gitawag og frustration sa kinabuhi. So that's the result of what? Kanang building your name in your own effort for your honor and for glory. So ang ato nga Ginoo dili siya gusto nga ang mga katawhan kani adtong panahon kung naghimo sa Tower of Babel mga kaigsunan nga mag-stick themselves for selfish reason. So ang usa sa mga rason nga naghimo sa Tower of Babel is an act of sticking themselves for selfish reason. Busa ang Ginoo dili gusto ni ana nga klase sa kinabuhi. So unsa man ang gihimo sa Ginoo? God has otherwise plan, which is to scatter them. Ang Ginoo dunay laing plano, busa gi-scatter sila sa Ginoo igsoon og gigala. So dinhi dunay ako ipakigbahin that God would not allow to happen one's goal if it is of selfish motive. Dili itugot sa Ginoo nga maabot nimo ang imong gitawag aspirations and goals in life when it is motivated by selfish motive.
Mao kanang nahitabo kaniadtong panahon sa mga tao nga naghimo og Tower o Babel. So God wants people to go out from one's comfort zone for mission. So ang Ginoo nagunsa man gusto nga ang mga tao mogawa sa comfort zone to do mission. So kato sila wa go sila kapadayon sa ilang gihimo. Wala sila kapadayon sa ilang gihimo kani adtong panahon. So wala sila kapadayon sa ilang gitawag og comfort zone. Comfort zone. Okay. So, thank you so much, Pastor Jem and Pastor Linjo. Tigod isoon maayo di ay, no? Nga magka-unity ta sa Waipulos. Waipulos, mga kaigsunan. So, I was witness once, no? Kanang iglesia bitaw, mga kaigsunan. Komportable na lang sa is nga programa. Ano ito sa amuah, no? Natabo agad na bungkag ng simbahan. Ewa man gud sila evangelization, komportable man gud sila sa ilang mga program nga mga tradisyon na then gibungkag sa Ginoo, nagaway-away sila. Nagbalhin tong usa ka grupo, balhin po tong usa ka grupo, iyay lagwali para modagan sila. Nawali sila magisunan. So lisod po nining gidi gani ta mulihok tawgon tas Ginoo, Ginoo na mangitag pamagi nga mo gawas ta sa ato ang comfort zone. No? So mga kapaglaom, moving forward sa ato ang subtopic, becoming a blessing to the world. So, what is the purpose? Ganong kinalantang mugawas sa ato ang comfort zone. So, ang Ginoo dunay gusto nga mahitabo nga sa ato alang sa pag-fulfill sa iyang plano. Okay? So, Pastor Jem? Okay, daghang salamat Pastor Van. Padayon ta mga kaigsunan ug mga galaan sa pagtuon sa atong Monday. Leksyon sa Monday, becoming a blessings to the whole world. Mahimo nga panalangin sa tibuok kalibutan. At leksyon ang gisgutan din nga karakter, walay lain kundi si Abraham. Si Abraham igsoon, he was established sa iyang gipuy-an dito sa Mesopotamia. Comfort zone na to niya because he was rich, he has everything in Mesopotamia. Pero ang Ginoo nakakita og better plan sa alang sa iya. God has a better plan for him. God has a better place for him. Una ko, God had a better plan for him. God had a better place for Abraham, who is the primary character sa atong lesson ni ining Monday. Okay? So, unsa may gihimo sa Ginoo igsoon og higala ngadto kang Abraham? Gihangyo si Abraham sa Ginoo. Unsa man? To leave his comfort zone, to leave his country nga mao ang Mesopotamia. Okay? And to proceed to another country nga wala gani siya kabalo asa dapit. Asa ang tingali, he knows the address but he doesn't know the exact place. So plano sa Ginoo igsoon og higala na gamito niya si Abraham nga mahimo nga agent sa pag-fulfill sa divine purposes sa kalibutan. So ang Ginoo nagagamit ni Abraham as an agent of change, as an agent of mission. So, ang nakanindot mga kaigsunan, kay sa diha nga gitawag si Abraham sa Ginoo, si Abraham igsoon, sumala sa lesson nato nga, Abraham went. Miadto gud siya sa lugar nga diin paadtuan niya sa Ginoo, bisan wala siya nasayod asa dapit. So, kay nag-ingon din ni Abraham went, it suggests an idea that Abraham obeyed to the given instruction by God to him. So, he followed God's plan. Iyang gisunod ang plano sa Ginoo, dili ang iyang kaugalingong plano. Ang plano gud sa Dios ang iyang gisunod og iyang gisunod igsoon og higala. So, doon na po ni ang gitawag og nindot nga mensahe sa matag usa kanato that sa diha nga kita sab tawgon sa Ginoo, we have to obey, we have to follow his plan, and we have to do mission. Kita ba nga mga ministro, Pastor Van, Pastor Lenjo, we are called by God, like Abraham of old. Diba? Like Abraham of old. Kaya gitawag man ta sa Ginoo, God has an assignment for all of us. Ang Ginoo doon na siya assignment sa matag usa kanato. So we have to work to the given assignment, and at the same time, mga kaigsunan, we will not say, Lord, I don't like the assignment that you have given me.
So ang mga tao igsoon nga gitawag sa Ginoo for a special purpose, formation, they have to follow the instruction of God and they have to do the given task and the given assignment. Amen. Thank you, Pastor Jimmy. Let's give time to Pastor Linjo. Ang Monday, nag-ingon nga becoming a blessing to the whole world. Kining tawgon ta sa Ginoo, do nindot nga purpose. Mm. O sa kinabuhi ni Abraham, nahimo siyang blessing ngadto sa mga kataon. Bisan pa gani apil na taron, dili lang atong pila ka mga generations, tangtod ta karon nahimo tang blessing sa calling ni Abraham nga iyang gidawat. Oh, kung akong basahon sa Genesis chapter 12 verse 1 and 2. The Lord had said to Abraham, "Leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you." So this is the calling of Abraham. O yung patos Pastor Guma nga wa gid siya dumili, nituog gid siya. Ingon siya, "I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing." So kaganiha kabantay ta kaganiha nga katong mga tao nga nagkaisuusa kaya naggama sila og turi o Babel nga ang gusto nila nga mailhan ang ilang ngalan, dili gid ay ang tao mo angayan mo hatag ngalan. Dili sa verse 2 ingon siya, I will make your name great. Ginoo ra gyud ay mo muhatag nato ngalan. Bisan nato kung saan pagpanganing kamot, based on my work, wa gyud paningkamot ta harong mailhan, pero ang Ginoo ra gyud maghatag nato og ngalan. Basta naa ta sa Ginoo, only God can make us name. Ginoo ra gyud maghatag ngalan sa ato. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. So sa akong giingon mga kaigsuonan nga naminaw sa pagkakaroon, mga kapaglaom, ining panawa become a blessing to the world. Number one purpose, only God can make your name great. The second one, remember that when God called you, you will become a blessing to others. Una-una ra man tag blessing sa atong kulingon, pero kung taugon tas Ginoo, mahimo tang blessing ngadto sa uban. So sa akong giingon, kita dili lang atong after generation, but kita usab nahimo tang blessing. No? Kay ingon sa istorya, diha ni Abraham nagagikan sa ganito. O kita, we are Christians, o nya nagpakamatay siya alang ka na to, nahimo tang nabulahan tungod sa promise sa Ginoo ngadtong Abraham, tungod sa calling ni Abraham ngadto kaniya, tungod sa wife dumili gidawat ni Abraham na himahimo siyang missionary ngadto sa lain ng mga lugar. Okay, thank you so much, Pastor Jimmy and Pastor Linjo. Mga paglaom, nindot kayo ang ilaha gyud nga i-share ka nato, no? Nagtuon gyud pag-ayo ni ato ang mga pinangga ng mga teachers. Panahon na pag mga kapaglaom, no? Si Jonah nagbuot-buot man siya sa iyang assignment. Lahat gitonglo na noon sa Ginoo tong mga lugar nga iyang giadto, no? Kani bitaw magbubuhat ta, magbuot-buot ta. Kita may magbuot sa ti assign. Instead nga mahimo tang blessing, atonglo na noong dapit nga atong adtuan. Siguro di ta magbuot ani, no? Bisa sa mga positions sa iglesia, di ta magbuot. Ang Ginoo ra gyud ang buot para nga mahimo tang panalangin. So usa na sa mga punto nga na ako ang napamalandungan well gasulti ato ang mga teacher sa mga kaigsuonan ka ato gyud sundon ang iya gyud sa Ginoo nga call, no, para nga mahimot ang blessing sa dapit diin asa ta niya dadon. Okay, so ato na puntunan mga kapaglaom ang pamaagi sa Dios sa iyang pagtawag kang Abraham, no? So ato manasayran igsoon ang mga mystery sa kinabuhi ni Abraham, no, nga bisan ang pag-change sa iyang ngalan mga kaigsuonan adunay dako nga kalabutan
sa hugion siya sa Ginoo nga nahimo siyang panalangin. So let's start with no Pastor Guma Abraham's call. Okay, Igsoon. Magpadayon ta sa atong pagtuon sa Martes. Actually, ang Monday o ang Tuesday, Igsoon, is related lang ni siya. The same character nga gisgutan dinhi. The same character. Ang character is Igsoon nga gisgutan si Abraham gyapon mga kaigsunan. Kita na sayod nga si Abraham misunod gud siya sa panawagan sa Ginoo. He didn't say no to the given call. So ato makita mga kaigsunan that Abraham was a submissive kind of person, was an obedient kind of person. Kaysa diha nga gitawag siya sa Dios, he didn't say no, but he said yes instead. Okay? O niya igsoon, sumala sa atong lesson nga he went to the place God had commanded him to go. Niadto gud siya igsoon sa usa ka lugar nga gitudlo sa Ginoo. Niadto gud siya sa the given assignment, the given place. Unlike ni Jonah kaniadtong panahon, gitagaan siya og assignment, but he went otherwise. He went otherwise. Lahi ang iyang giadtuan. Pero ganahan ko igsuon ni Abraham, it is because wala sila ing lugar nga giadtuan. Ang lugar gud nga gitudlo sa Ginoo niya, ang lugar gud nga gihatag nga assignment sa Ginoo kaniya. Wa pud siya nag-ingon nga, Ginoo, mahuman niya ko nito ibalhin niya ako. Wa siya. Ang iyang gingon, Nagulat lagi siya, sir. Naghulat lang gud siya sa Ginoo. So, usmon ako, he went to the given assignment and he never rationalized. Wa ko siya nag-rationalize. Dili ko Ginoo. Na ako'y pamilya dito. Establish na ko Ginoo dito. Establish na ko Ginoo dito sa Mesopotamia. Dugay-dugay na ko Ginoo diri. Ganahan ako mo puyo. Mao na ni akong comfort zone. So Ginoo palihog, ayaw. Pero igsoon, he never rationalized. So igsoon, sumala sa atong lesson nga ang place nga gihatag sa Ginoo niya nga paadtuan dili gud nindot from the first. Why? Because it was a place kanang gitawag og where the Canaanites were residing. Kang mga Canaanites igsoon dili mo tong mga tawo sa Ginoo. Mga kaaway man to nila. Unya paadtuon ka sa usa ka lugar nga daghang mga kaaway. Pagano. Paadtuon ka sa lugar nga daghang mga pagano nga dili mga tumutuo sa Ginoo. Mura og ayaw ra Ginoo, ihatag na sa uban. Kato, mas Sa una bright mga to, kaigsunan, komedya-komedyahan ko sa uban ako din nga i-assign ko na ko sa 1,000 missionary. Ikaw dili na ko kabalo kay ikaw kabalo mo tinagalog kay pagkahuman na sa union mo adto rumlo di ko kabalo mo tinagalog. Apil igsoon tingali, I was not called by God for that purpose. God has other people for that purpose. So igsoon dinhi nga si Abraham niadto gud siya Pastor Lenjo sa usa ka lugar nga dunay gitawag mga challenges, di ba? Dunay mga challenges. Akong nahibawan presently nga dunay tay mga pastors nga who accepted challenges. Dunay tay usa ka pastor niadto siya sa Amerika kay gitawag man siya. Dunay pa usa ka pastor sa Occidental akong nadungog nga he is going to Vietnam as a missionary. So it is their commitment. Igsoon, ang nakanindot ba? Kay bisan pa si Abraham igsoon, doon na siya gitawag mga challenges tungod ang mga Canaanites o gapuyo dito. Pero ang Ginoo, doon ay gitawag og words of encouragement. Ang Ginoo ngadto kang Abraham. Kabalo mo igsoon unsay words of encouragement nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Abraham. Nag-ingon ang Ginoo, I will give this land to your descendants. Okay? Abi niyo mga igsoon, mga higala, sa diha nga ang Ginoo motawag for mission, he has a words of encouragement. He has a special blessings. Doon na siya pinasahi nga panalangin nga ihatag sa Ginoo sa tao nga iyang gitawag. So igsoon, doing mission is not an easy task. It's not an easy task because doon may mga challenges. Pero abi ni igsoon nindot, ganahan ko. Kay bisan si Abraham doon ay mga flaws sa iyang kinabuhi, ang Ginoo nagtawag gyapon niya. So naghatag ni nato igsoon og leksyon. Doon ni leksyon sa matag usa kanato nga despite our flaws and limitations in life, God has a nice plan, nice purpose sa matag usa kanato. So igsoon kabalo tag usa kinabuhi ni Abraham, he lied. Doon na po siya mga deceit nga gihimo. Pero nakaninot igsoon, ang Ginoo wa nagtan-aw sa iyang mga flaws and limitations.
Higala wala nagtanaw ang Ginoo sa imong mga flaws and limitations. What God is after sa matag usa kanato nga iyang gitawag is what we will be in the process. What we will be in the making. Amen. Thank you, Pastor Len. Gisulti ni Pastor Guma kaganiha nga calling is not easy. Kining tawgon ka dili ba sayon. May lang tong pagtawag nimo murag sayon ang imo murag ngising-ngisi ka. Pero kung tawgon ka nga murag against your will unya naa ka na plaster na gyud, di basta-basta. No? Di basta-basta. Imagine si Abraham ato na bawan dato man gani sila. Posible ang ihang service atong panahon na murag sa karon unsay kinagupaw sa sakyanan iya nagi sakyan ana nga mga panahon balay tingali unsay pinaka the best nga balay karon na niya the best po na dito tanan so kung misko tag comfort zone na niya na experiencehan pero sa dihang gitawag sa Ginoo ang nakanindot lang gid ba kay mo giingon sa uban nga mga evangelist kanang the blindfolded traveler di ba si Abraham na kay wa siya kabalo asa siya paingon o gitaptapan iyang mata asa siya paingon pero niadto ra gid siya niadto ra gid siya so kining tawgo tas Ginoo is not easy iyang na experience duha ka butang duha ka butang number one sa dihang giabot siya dito sa lugar dunay famine kanang gutom. Dunay gutom. Imagine, katawhay sa imuhang lugar, provided ka tanan, gidahanan ka sa unsay mga kinahanglanon nimo. Pag abot dito gutom, dako kay na nga mapagsulay. So, calling sa God's mission is not easy. So, pero wa man ang record dito nga gipabay-an sa Ginoo, namatay sa dito ng masakit. Wala man kung imong basahon sa ato lesson, kung naar gi ka kanunay kaniya, kung nagsalig ka sa Ginoo, ang Ginoo baga protector o baga duyog o baga salbar gid nimo. So, primero nga challenge sa iyang kinabuhi is famine. Ikaduha sa iyang panimalay. Ingon siya, adto ta dito uban sa iyang panimalay, ingnan niya iyang asawa, gwapa ra ba ka sara? Kunya ko dili atong asawa gwapa no. Adto missionary niya adto sa Afrika, adto sa Busayap, adto sa mga bukid nga mga lugar nga adto sa Arabo niya magdala kag asawa gwapa. Delikado no. Pero ingon si Abraham gwapa ra ba ka? Basig tripan ka. So, pag adto nato dito ingon na nako taka nga kanang igsoon para nga dili ko nila patyon. Yo deceitful ang iyang gihimo para nga dili kan nila patyon. Dili ko niya patyon. Kay mo ingon ko nga asawa ta ka, posible patyon ko harong maila. Kini din mamutbot kuno ta. Ingon sa atong lesson, mosamot ta noon. Madugang na noon. Busa, One sin lead to another sin. oh, so iyang gibutbutan. Nanoon niya ang iyang perception nga masalbar siya. Ingon man noon nga ako ning daton. Ako ning igsuon din nimo. Ako ning daton dito. So kita ang usa sa mga tao sa unsa ni kanang hari siya nga ako ni daton kay igsuon man nimo timingan lang gyud nga nagmasakit pud ang pero ang Ginoo usahay ba nga bisag masipya ta pero kun Intervene accept gyapon. lang kita sa atong kasalanan niya balik ta sa Ginoo ang Ginoo mo intervene gyud so daton na to sa sara giabot ang sakit diha kaniya dili basta-basta no famine pamilya pero atong tan-awon usay dili ta makadawat ba mangita taglaing nga solusyon pero ang solusyon ra gid ang atong pagsalig sa Ginoo. So kung imong tan-awon diri sa atong giingon how comforting to know that even despite our errors if we cling to the Lord in faith and submission as did Abraham not only can our errors sin and faults be forgiven but the Lord can still use us for mission. Pagkaanin Amen. no? Ang puhunan lang, pagtuo o submission. Obey gyud no. Di gyud magduha-duha pagsunod. Pastor Len, napay ka Pastor Jimmy, napay ka dugang. Okay, so igsoon, balik ta gyapon ni Abraham nga related sa atong title nga naguluhan og sa uluhan sa atong lesson mga igsoon. God's call to Mission. God's call to mission. So related ana igsoon
Akong gisulat din ni Abraham left his comfort zone. Gibiyaan ko ni Abraham ang iyang comfort zone igsuon and follow the Lord for missional journey. Iyang gisunod ang Ginoo for missional journey. So it was the best journey, mga igsoon ug mga higala. It is because it was a missional journey. It was a saving journey. A saving journey. Ug ato nasayran mga kaigsoon, it is because of Abraham's obedience. There was a Savior that was born in his lineage. Ug mao kana igsuon si Ginoong Hesus nga nahimo nga manluluwas sa tanang tao sa tibuok kalibutan. So, nindot yun mga kapaglaom, no? Ang pamaagis Ginoo sa pagtawag. Siguro, kung lahi pa itong pag-approach sa Ginoo kay Abraham, murag mo atras sa si Abraham ba? No. Lahi mo gud pamaagis pagtawag. Akong lulo, lahi ito matawag pagtawag, whistle to. Basta kay di ko musunod ato, bunal mo yun. So, napo ko gikanlokan nga tawag, Pastor. Anong tawagon kung gawa ko kataon? Nang sa eskwelahan, tawagon ka sa mga maestra, niya mga kataon. Singot yung kagbugnaw mga kapaglaom, no? So, at least, we are happy. Paigsoon nga, once nga ang Ginoo mo tawag nimo, it means nga, naay imong makayang nakita sa Dios. No? So, ato nang pasalamatan ng Ginoo ni ana mga kapaglaom. Di siya matawag nato og nya, makaulawan ta niya, dili na mao. So, ang iyang pagtawag sa ato mga kaigsunan, nakita niya nga we can do it. We can trust no sa iya, mga mahimutang representative niya. Mahimutang tingog niya o sa iyahang kamot o kasing-kasing sa iyahang buluhaton. Okay? So, Pastor Len, ato to sa Wednesday, the early church and comfort zones. No? Ato ning hatag Pastor Linjo alang sa iyang mga panghuna-huna na may tungod ni ini nga subtopic. Ang atong Wednesday lesson, the early church and comfort zones, na founded niini nga mga verses sa chapter 8 sa Acts 1 to 4. Pwede na ko basahon usaha aron natay idea. And Saul was there giving approval to his death. On that day, a great persecution broke out against the church of Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Busa, kini nga mga kaigsuonan sa early church, bisan pa sa ato agani nga memory text, nagisgot dire nga ang mission sa mga disciples mag-start sa Jerusalem. Dason sa Judea and Samaria and all and to the end of the earth. So, kini nga mga early church, ilan ni gihimo? Diha sila nag-mission sa mismo sa ilang lugar. Apan human diha nag-scatter po sila. Nag-scatter sila. Bisan gani kung imong basahon sa 8 verse 5, Philip went down to the city in Samaria and proclaimed that Christ there. So, after Jerusalem, katag dayon sila. Supposed to be, usahay kita kani bitang diha, usahay sa ato ba? Usahay magpili ta. Diri na ko kay duol-duol sa akong lugar. Diri na ko kay tawhay-tawhay ra diri. Magpili ka. Pero ang ato dayang model sa atong mission dili kay sa atong kaugalingon nga huna-huna. Ang model sa atong mission is the model nga gihimo sa mga disipulo sa una nga mga panahon ug sa early nga mga churches. So after sila dias Jerusalem, dito sila sa Samaria, sa mga provinces o sa tibuok maabot nila nga mga lugar. So moingon gani ka nga mag-mission ka nga layo, it needs sacrifices. Nga kinahanglan ginaag sacrifices. Posible kung imong asawa mabilin ra, lagi dugay-dugay mo magkita. Posible kung yuta-yuta rin imong bugas, mag-ekonomiya ka. Posible kung doon ay mga problema, dili ka dayon ka adto dito. Ingon ana ang prinsipyo sa pag-mission. Dili lang ta mo focus sa atong kaugalingon for comforts. Mo focus puta sa
pag-sacrifice atong kaugalingon kay kini day pag-sacrifice ang uban mapanalanginan. Kung imagine nimo kung wala gini sila nagkatag, ambot lang maabot ba kun ang mensahe diri sa atoa? Ambot lang ug maabot ba ang mensahe diri sa atoa? Gani sa pagkakaron akong nasabtan nga dunay mga atong nadunggan karon nga gitawag og mission refocus. Mission refocus. Kay originally ang focus sa church mauni pagsangyaw sa maayong balita, pero sa dugay nga mga panahon usahay wala na. So karon gi-remind ta ato ang mga leader sa babaw, mission refocus. Tan-aw na to kung unsa gyud ang original sa pag-exist sa church o ato karong i-apply. Gani karon ang atong mga leaders no nagpadala og mga workers sa lain nga mga lugar. O kung imo day tan-awon, kita diri mas blessed ta karon ba blessed ta kay bisan diri sa Asia kita may daghan-daghan og mga membro. Pero kung tan-aw nato sa uban nga mga lugar, pagkadyo taya. Kanang Timor Leste sa diyang akong napangutana tong kailan ako, 800 na sila ka buok membro sa Adventist sa Timor, the whole Timor Leste. Pagkadyo taya. Gamay kay Iran, kung imo tan-awon sorbi, dili mo ingon nga wala, pero ang sorbi ingon, zero ang Adventism dito. Pero na, sa kanabatang ni-exist, kanag yung grupo, zero. Pero na, guro na usa ka buk na salaag ito. Pero sa survey, sa grupo o sa simbahan o nagsimba nga na-recognize, zero. Sa uban nga mga lugar, wala gi kayo. Busad doon na tayo programa sa ato ang mga leaders nga sulungo na sila, padadaan og mga mission workers. Aron nga maabot po na sila ug maabot po ang mensahe ngadto kanila. Nga it takes sacrifice. It takes sacrifice. Busa Ngadto ka dito. muna nga challenge ba ni nato, no? Challenge nato madlok ta usahay ba, ato ta dito, no? Madlok ta usahay. Ato ang balay, waro pa to'y sira. Waro pa to'y suga, waro pa to'y iro. Pastilan. Pero kini ato usa ni ka challenge hagit nato ba nga kung gitawag ka sa Ginoo, tan-an kag balang espiritu, unya naghatag og assurance blessing ang Ginoo kanato. Okay, thank you. Pastor Len. Pastor Jimmy. Okay, the Early Church on Comfort Zone Igsoon ang atong title sa Wednesday. The Early Church on Comfort Zone. So ang early church mga kaigsunan mo ni mga konbertido kaniadtong panahon sa mga apostles, katong mga tawo nga gi-commission ni Ginoong Hesus ingon nga iyang mga mensahero. Igsoon daghan na sila, nagtubo ang Kristyanismo kaniadtong panahon, the early Christian church. It is because they were focused on preaching the gospel within their territory. So, dito sila sa Jerusalem, mga kaigsunan. Jerusalem. So, abin ninyo, while they were in Jerusalem, mga kaigsunan, nagdaghan na ang mga Kristohanon. It is because of their missionary endeavor. Kabalo mo kung sinahitabo, they were living comfortably. They were living comfortably. Pero doon ay nahitabo, mga kaigsunan, mga kagalaan, na they were persecuted. They were persecuted. Usa sa mga persecutor igsoon, number one persecutor and initiator of the persecution was Apostle Paul. Si Apostle Paul, mga kaigsunan. Okay? But before becoming Apostle Paul. Okay? Now, karon igsoon, ang gitawag og kanang gitawag og circumstance nga maong paglutos kaniadto nahimo nga panalangin. It is because katong panahon na they were able to go out from the cocoon of their comfort zone. Nakagawas na gud sila, they scattered. Ug sa diha nang scattered na sila mga kaigsunan, wa na sila nagpuyo sa ilang comfort zone. O kabalo mo, nito nahitabo. Ang nahitabo mga kaigsunan, ug asa sila paingon, ilang gidala ang mensahe sa Ginoo. So sometimes God allowed some circumstances to happen aron we can go out from the cocoon of our comfort zone and be a missionaries, be a missionaries. So unsay nahitabo sa mga believers kaniadtong panahon, they were preaching in Jerusalem and beyond. Sumala sa atong lesson in towns, in cities. Unya, si Peter igsoon, nga usa sa mga disipulo sa Ginoo, siya ang permiro, siya gud ang agent of change, siya gud ang gitawag og precursor sa pagmensahe
sa pagmensahe sa mga Hudiyo. Sumoto iyang focus sa mga Hudiyo. So, igsoon, si Peter, naka-learn siya that the gospel commission and the death of Jesus is to be accomplished for the whole world. Muna ang gisulti sa ato nga lesson. Ug si Paul sab, siya na pud ang nahimong gitawag og mensahero sa mga hintel. So nakagawas sila sa ilang comfort zone. They became missionaries to the different places because God allowed some circumstance to happen to them para makagawas sila sa comfort zone and be a missionary of God, for God, to other places to accomplish the global mission. Nagitudlo ni Ginoong Hesus kanila kaniadtong panahon. Okay, thank you so much, Pastor Linjo and Pastor Jimmy. So, gwapo kayo mga kapaglaom, no? Nga mga pangunahuna nga gihatag kanato where katong nga mga pagtuon igsoon ato itong magamit, no, sa ato ang sa Sabbath School. Okay? So, dili basta-basta na mga kaigsuonan kung tawagon ta sa Ginoo. But again, kana siya nga calling is lahi na sa tanan nga mga calling. If our God will call, of course naagoy mga challenges, but naapod igsoon pinasahi nga blessings gisaad ang Ginoo. Okay? So Pastor Guma, let's proceed sa ato nga last nga subtopic, starting from where you are. So nindot ni nga topiko mga kaigsunan, posible mangutana ta sa mata mosugod, no? Usahay nakaabot na taog kanlaon, Pastor. No, pero ni atong tubtubon wa mo lihi. Usahay naabot na tag Bayawan ang ato kagalingon lugar wa atong malihi. So what can you say about this, Pastor Jimmy? Okay, starting from where you are. Maghimo ta og mission igsoon og higala diin ka nagpuyo. So it's just an idea that you have to start doing mission in the place where you are residing. Magsugod gyud ka og himo og vision sa usa ka lugar nga diin ka nagpuyo. Okay? And diin ka nagpuyo, so kinsa may imong mensahean? Of course, your neighbors, imong mga silingan. So we can be a agent of sharing the gospel to them by befriending to them. Okay? Pagkahuman sa atong mga silingan, of course, ang ato nga mga gitawag og mga family members, atong mga relatives. According to study mga kaigsunan that most of the Seventh-day Adventist converts, morning mga nahimo sila mga Adventista, mga parinti po ni sa unang mga Adventista, mga igsuon, mga pamilya, mga kaigsunan. So, starting where you are. So, within the area and perimeter where you are residing. So, mo man yang gisulti sa Ginoo. Pagkahuman igsoon in all Judea, in Jerusalem, in Judea, and in Samaria. So, ang Jerusalem mga kaigsunan within our area of within the perimeter, our perimeter diin kita nagpuyo, og in Judea ang ato na puning mga neighbors, atong mga neighbors nga mga kabaryuhan, kalungsuran, unya in Samaria, cross-cultural and different ethnic group na ni siya, pastor. So, ang Great Commission nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsunan, alang kini siya sa tanan nga mga believers. Kay gihatag man ni sa Ginoo ang Great Commission alang sa tanan nga mga believers, dili pwede that we have to say no to the commission that God has given us. So kitang mga 70 Adventist igsuon, actually we are fulfilling and we are following the Great Commission nga gihatag sa Ginoo. Sa panahon ni Pastor Robert Pockenberg ang presidente sa General Conference kaniadtong panahon, siya ang brain sa gitawag og global mission. So doon na siya gitawag og global initiative. O kini mga kaigsunan, this is our target because according to Revelation chapter 14 verse 1 up to 6 that we have an everlasting gospel sa tanan nga mga kanasuran, sa tanan nga mga pinulungan o mga katawhan. So again, the evangelism, the preaching starts within the place where you are residing and then
hangtod sa tibuok kalibutan. Because this is the mission given by God, and this is the mission which we are doing as a Seventh-day Adventist Church. Okay, thank you so much, Pastor Jimmy Goma. Let's give time to Pastor Linjo. Mudugang lang ko gamay sa nindot nga ideya ni Pastor Guma, no? Actually, kani starting from where you are, doon na gyud duha ka areas diri nga gihisgutan. Una, you will be witnesses in Jerusalem. Kung i-apply sa atong context, kanang Jerusalem, doon na usa-usa diri nga mga example. Sa Jerusalem, imo nang hometown. So, posible ang una diha is mahimo kang witness sa imong panimalay. Doon na may mga tao nga naa nagpuyo sa imong balay. No? Doon na mga tao nga nagpuyo sa imong balay, either helper or mga pagumangkon, mga iaan, mga uyuan o ang naa sa inyong panimalay. So usa nas mga target nimo. Ang problema lang po galing kay dili ka kahimo nga witness kay ikaw po buyagon po kayo ba? Adlaw Sabado, Sabado, ngumpra man niya. Unsa pa pag ingon nimo nga adlaw Sabado gikan pagsalok nato sa pagsalok. Ikaw tuwa pa sa kumprahan. Ikaw tuwa pa sa imong gitrabahoan. Ikaw unsa pa imong gahimo? Mo nang di ka mahimong witness sa imong panimalay. So dapat unta mahimo kang epektibo nga mahimong witness sa sulod sa panimalay kung i-model nimo ang unsa nga mensahe sa imong panimalay. Bisan gani maglisod gani kag dala sa imong anak. No? Ato ta dito kay hapon na mag-iway, nangatulog. Atong mga bata, wa gina di pa naganahan magbalik iway. Ato ta mag-8:30 magsugod. Ikaw alas 9 di ka mahimong witness. So ako lang ning gi-apply gyud ba in our context. Unsa gi applicable sa ato kay mahimo kang witness in Jerusalem. Mahimo kang witness imong panimalay, sa imong panimalay. So insulto kay ni wala ni pili either pastor, church elder, unsa man ka diha nga mga naa sa level sa atong church. Gipahinumduman ta nga unta mahimo gitang witness diha sa atong panimalay. Unya ikaduha sa church ug sa atong palibot. Unsay maayo ra ta sa gawas. Pero ang atong silingan dili maka-appreciate nato kung tinuod ba kang Kristohanon. Murang usa ka talents kay na. Mahimo kang effective tingali dito sa gawas. Imo ako no pong effective des imong mga silingan. Nga ang mensahe ni Kristo makita diha nimo bisag dili na ka mangwali. Kung ang imong action sinultihan makita sa imong silingan, ay pagkaanindot. Busa dili lang tingali nako taaso no. Diha sa ilang panimalay, sa imong silingan, sa imong palibot, community, o kung sa imong gitrabahoan o kung estudyante ka sa imong estudyante ka o nagtrabaho ka sa imong gitrabaon o habal-habal driver ka sa imong mga habal-habal driver o putput driver ka sa imong putput driver o kung teacher ka sa imong pagka-teacher unsa nga mga profession sa imong level himuan na nga mo manay naa sa imong daling makita dool nimo. Now dili na pud tingali ta nga mo focus diha ang ato pod gi-extend po nato sa ato ang sa gawas cross cultural. So tingali, kung kita Cebuano, tabok putas mga Hilonggo, tabok putas mga Waray, tabok putas sa lain nga mga tribo. Mo na usa ka challenge nato ba? Mo na nga kita permitang ginatudluan unsaon pag-approach ni mga lain-lain nga mga tribo, mga sinultihan ug uban pa. Nay usa ka grupo sa reliyon nga nabisita di sa amo pag-abot diha. Pag-abot diha nanuktok. Timing gyud nga pag-abot nako ga in English ko dayon kay Amerikano ko. Pero pagka in English na ako, tubag mo Binisaya. Or kaban na nimo. Muna ilaha ba nga gitun-an nila para nga maka-reach sila sa lain nga mga tribe o sa mga languages. Importante na kay dili ka mahimong epektibo kung kanang dili nimo tun-an unsaon nimo pag-mission kanang cross cultural sa lain nga mga lugar o sa lain nga mga katawhan sa pinulungan o mga behavior o mga uban pa nga mga practices. So starting from where you are, start in your home, sa inyong palibot, o sa kutob sa maabot nimo. So, cross ka dayon sa uban nga mga lugar. Mo'y gihagit sa Ginoo alang kanato. Thank you so much, no, Pastor Jimmy and Pastor Linjo, mga kapaglaog.
Once again, I know nga ganhan mong nakuha, nagamong na po sa ato nga mga lecturers, sa atong mga teachers, og I know mga kapaglaom makatabang gyud unta to sa ato ang Sabbath School, no? Ilabi na makatabang sa ato ang pag appeal, no, sa buhat sa Ginoo. Masabtan nato ang ato ang pagka-tinawag. Of course, makaigsunan ang atong time, hinagod mo motugot ato ihatag igsoon sa mga teachers nato ang ilahang final say before ta igsoon moadto sa ato ang sa ato mga pagampo og sa mga greetings nato mga kapaglaom. So okay, ato ang comment section open na sa igsoon, just write igsoon sa ato ang comment section ang inyong mga posibleng pangutana o ang inyong nasabtan o ikadugang sa itong pagtuon. Pastor Jem, sa iyong final say. Okay, sa tanan nga mga kaigsunan, ug mga kaigalaan nga naminaw karon sa atong lesson discussion nining gabi una. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og ako mong i-challenge igsoon, let us be a missionary for the Lord. Sa diha nga siya motawag kanato, let us say yes. Let us say yes. Let us go out from our comfort zone for us to be a missionary for the Lord. And we believe with all our hearts mga kaigsunan that if we are going to follow the calling of God for missionary purposes, God has a special blessings. God is going to do wonders in your life and in my life. So let us be a missionary for the Lord wherever we are and wherever we go. Amen. Pastor Len? Again, mayong gabi ka natong tanan, usa ni ka-challenge sa ato tanan, no? Way pili. Na atong huna-hunaon nga dili lang ta magkontento nga mosimba ta, makahatag tag halad kapulo. Kining ato ang lesson karon, naghagit ginato nga guwa kamo. Apil sa misyon, no? Ay simba ra ta wala o aray mahitabo. Guwa kamo, apil-apil gyud sa misyon. Kay mao ni ang original nga purpose sa church, to do mission. Mo ni original nga purpose sa to do mission. Gani sa akong giingon kaganiha nga ang church doon na naputoy, doon na mga seminars nga gihimo nga giuluhan nila mission refocus kay ang focus o kung original nga focus sa church is to do mission. Pero kita nakalimot na ta, so again, gi-remind ta mission refocus. I-focus na to ang atong mission. Mao ang pag-apil-apil sa buhat nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Thank you mga kapaglaom, Pastor Linjo and Pastor Jimmy. Salamat sa mga pagkapaglaom sa inyong pagpaminaw. Of course, igsoon again God did not call the qualified. Ayaw tanaw kay professional ka, ikaw ay angayan. Ayaw tanaw kay masatag Bible, ikaw may angayan. Ayaw tanaw kung unsa ka. Always remember, God always qualified the called. No? So siya gyud igsoon ang mo qualified sa imuha o kanako alang sa iyahang mga buluhaton. Okay, daghang salamat. So usama na imuhang ikadugang, usama na imong mga pangutana, our comment section is open alang kanimo kapaglaom. Okay, let's pray with Pastor Jimmy Guma alang sa ato ang closing prayer. Akong yang tanang mga kaigsunan sa pagdungo sa inyong mga ulo, mag-ampo ta sa Ginoo alang sa pagtapos at pagtulak. Ginoong Dios, karon nga gabi, kami nga imong mga anak nga nagpakigbahin sa imong mga pulong ug ang imong mga anak nga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan sa mga lugar nga ilang gipuy-an here and in foreign lands. Dayigon ka namong pasalamatan tungod ikaw nagpili ka namo, nagtawag ka namo nga nahimo minimong mga anak. Ug salamat Ginoo sa bulawanon nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo. Imo ming gitawag for a special purpose, which is to do mission to the places where we are in. Thank you so much, dear Father, for giving us opportunity to do mission, to save people for your kingdom. Ginoo, usa kini ka pribilehiyo nga imong gihatag kanamong tanan. Usa kini ka panalangin kanamo. You initiated this plan. It is because this is beneficial to us and to help us, O God, to respond to whatever calls you have for all of us. O karon nga gabi, Ginoo, bless all of us to be faithful and true, to follow you, and to do the task you have given us to do. Panalangini kaming tanan. Panalangini among mga viewers,
Hatagi kaming tanan og maayong lawas Ginoo aron namong magasto sa pagbuhat sa buluhaton ug sa tahas nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Ginoong Dios palihog hatagi sa mi og daghan pa pong mga katuigan sa kinabuhi for us to be able to enjoy the gift of life in order for us to be able to do mission in saving souls for your kingdom. We believe, dear Father, that at your coming, all who are doing mission will be a recipient of your words, will be a recipient of your promised of eternal life. Please continue to bless us in all facets for us to be a blessings to your church continually. Thank you, Lord, for listening us tonight. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, kapag laom, of course, sa nandan, dili ko na tugutan nga mo sign off kami on without mentioning our very supportive and faithful friends nga nagtanaw sa ato ang programa karon nga gabi. So akong pasalamatan una diri sa kapaglaom ali tan-awon nga itong mga kapaglaom gikan sa Lassie Church sa Maiti Church no sa Siquijor. Kapaglaom, thank you for watching. Mayong gabi, pastors, no? Thank you for watching kapaglaom ali tan-awon. Kapaglaom Nora Torres, Luang Robia, always ni siya. Good evening sa matag usa ninyo diha, Pastor. God bless you all. Thank you so much. And Amlan. Always ni wala ni absence kapaglaom Nora. Kapaglaom Rasul Christine. Good evening everyone. Wow, kapaglaom. Salamat kayo layo jud kayo kakapaglaom no. Salamat kayo sa imong pagsuporta sa ato ang pagtan-aw. Thank you. My supportive wife, of course. Marilo Cabual, no? Thank you so good evening sa tanan, no? Kapaglaom Marilo, thank you for watching, ha? Taga-Okyot. Taga-Okyot, Okay, thank you so good much evening. for watching. No, wag na tagay ni siya dito sa wala ni sa Daniel Revelations posible, no? And Kapaglaom Shine Amante, good evening Kapaglaom. Thank you so much Shine Kapaglaom Shine Amante for watching. Mercy Villarta Flores, mayong gabi sa tanan, no? Mercy Villarta Flores, mga Taga-Karachi. Good evening. thank Sir you so much Mercy. for watching. Thank you for the support. Please continue to pray for our Hope channel and we are also praying for you. Ito ba atag ni Pastor Jimmy Guma ang uban pa nato ng mga Doon na po, nibalik na po si Sister Marilo Cabual. Primero, ningon na siyang good evening sa tanan. Pero karon ningon siya maayong gabi, Pastor Jimmy, Pastor Giovanni, and Pastor Carmi. Specified na God. Amen. Thank you, Sister Thank you Marilo so much. Cabual, for being a friend and for being one of our conscientious viewer of our lesson study every Thursday. Sunod, si Rizan Arquilita. Good evening mga kapaglaom. Watching here from Canlaon. Thank you. Igsoon, Rizan Arquilita. God bless Thank you. you. May gabi Okay, kanimo kapaglaom. Sunod, ang akong igsoon, si Guma Ramos. Good evening. Pastors ug mga kapaglaom watching from Thailand. Thank you for Thank you for watching, watching. my sister. Taga Canlaon, taga Sunod, Thailand. si Thank you for Albert Kadusali. Amen. Mga kapaglaom, maayong gabi, mga pastor. watching. Thank you Sunod, kapaglaom. Kuan Kalamtukan, si Sister Joy Briones Kadayday. Good evening, mga kapaglaom, watching from Kalamtukan. Wow, Thank you, Sister regards po media, Sister no? Joy. Yes. Thank you for watching. Encourage friends to view every Thursday evening. Yes. Thank you kapaglaom, ha? Taga-Canlaon, taga Thailand, taga Kalamtukan. Thank you so much sa inyong pag-suporta sa Tuang Hope Channel. Naapag yun atong mga viewers karon si Rebecca Magsipok, no? Good evening mga kapaglaom. So dunay evening. sa pray. Nag-ampo sila kanato, no? Thank you Thank so you, much thank you sa inyong kapaglaom, prayers. Rebecca. Dong Rek. Si Brad Ricky Argante. Ricky, no, Arugante. Good evening sa tanan. So, ito nagitulog ka prayer gyud ya silent Thank prayer. you so much. Thank you sa imong mga prayers, Salamat no? sa mga prayers kapaglaom. Si Harim Silva. Happy evening mga kapaglaom watching from District 15. God bless you all. Wow. District Thank you so 15 much. from Kalumbuyan. Kalumbuyan, no? See area. you. Okay. See you unya sa ato ang EWR Crusade. Okay, so good evening. Another one is Lucia Lansaderas. Quinto. Mayong gabi sa tanang mga
mga kaigsuonan. God bless you all. So God bless you po. Thank you so much. Kapag laom, Lucia. Lucia. Rebecca Magsipok, watching from Bacolod City. Wow. Okay. Thank you. Thank you so much, taga Thank Bacolod. you, taga Bacolod. Wow, kanami gid sa inyo ba, no? Salamat sa inyo Napay-usap, Pastor. Si Brother Mario Cuevas. Good evening mga kapaglaom watching from Hipayo Church. Daghang salamat, Brad. Thank you so much. Nakita ko Salamat, si Mario. Brother Mario dito ko nakapaniud do na silang balay Wow. kaniya. Daghang salamat, Brad. Okay. I-encourage ang ubang mga kaigsunan sa pagpaminaw matag Huwebes sa gabi sa atong lesson review. Thank you again. Okay, thank you so much. So, daghan pa siguro mga kapaglaom na to nga posible wala na mo na mention yung mga ngalan, mga kapaglaom na mo diya sa Tanay, sa Loca, no? Sila Pablo Rosales diya, la TBB, o mga kapaglaom sa Pamplona, Agaliha, nagkuyog mi sa bautismo dito sa Bais, no? Mga kapaglaom na to diya sa Bais, o sa District 1 up to District 21. So, thank you so much sa inyong suporta. Tunay usa, Pastor. Si Brother Julius Busico, taga Siaton. Good eves ninyo, pastors. Good evening. Usa ni sa atong mga serving peacekeeping person sa Siaton. Wow. Thank you, Brother Julius Thank you Busico. so much Sa kapaglaom, imong Julius pagtanaw, Busico. sa imong pagpaminaw. God bless. God bless you, sir. Okay, so thank you so much, our dear kapaglaom, our dear sponsors and friends, for the support, for the prayers. Please always include us, no, sa inyong mga pag-ampo, and of course, kami sad mga kapaglaom, nag-aampo para kaninyo. Okay, so don't also forget to share your blessings sa ato ang offerings every Sabbath, and bisan pa sa pag-send sa inyong mga stars sa atong FB and YouTube, mga kapaglaom, dako kay na siyang tabang. God bless you more, and sa gyapon magkita-kita na punta sunod nga Huwebes sa ingon aron nga oras, no, alas 7 sa gabi. Ako inyo ang kapaglaom Rasol Giovanni. Paglaom, Pastor Jimmy Guma. O si kapaglaom, Pastor Carmi Lindio. Maayong Gabi gabi. ka na tanan. O see you next time.